Welcome back sa Pangkabuhayan TV. To this video, pag-usapan natin ang bank transfer na unsuccessful. Meaning, nagbawas po sa inyong GCash or sa inyong e-wallet pero hindi po nakarating sa recipient bank. For example na lang, GCash ang gamit ninyo. Tapos gusto nyong mag-transfer sa BDO, BPI or kahit anong bank na supported ng InstaPay. Kapag InstaPay po ang gamit ninyo, automatic po yan or real time po ang pagpasok nito sa inyong bank account. Pero dahil wala pong 100% na system sa buong mundo, may mga times talaga na pumapalya ang mga system, lalo na sa digital bank. So, maaaring ang inyong pera na tinatransfer ay matatawag nating nag-floating or parang ano lang, lumulutang-lutang lang at hindi po nakarating doon sa papuntahan nitong account or bank account. So, kapag ganito po ang na-experience ninyo, marami po ang nabasa nating mga comment na worried po sila dahil maaari daw mawawala yung pera na pinaghihirapan nila. Guys, for how many years na nakaranas din po ako ng mga ganitong sitwasyon, lahat po ng aking parang error transaction ay bumabalik po 100%. Maliban na lang kung kayo po ay na-scam. Pag kayo po ay na-scam, talagang 101% hindi na talaga yan mababalik. Pero kung gumawa ka lang ng transaction, tapos pag check mo, tama naman yung account number, tama naman yung bank account, or I mean bank name, bank account name din, ito po ay kung hindi man nakarating, maaaring nag-floating lang siya. So, kailangan po nating mag-report or i-report po natin doon sa sending bank or sending e-wallet. Halimbawa, sa GCash galing and ang iyong pag-transferan ng funds ay BDO, kay GCash kayo mag-report dahil kay GCash nyo ginawa yung transaction. Hindi nyo po pwede na pupunta kayo doon kay BDO na si BDO wala pong idea kung ano yung ginawa yung transaction. So si GCash muna, doon muna kayo mag-report or mag-submit ticket sa e-wallet na ginagamit niyo para gawin yung transaction. Kasi nandoon yung mga information Nandoon ang lahat ng information sa ginawa niyong transaction. Kapag si GCash, halimbawa, nag-submit ticket na kayo at nag-reply si GCash na wait for 3 to 5 days, which is yun po talaga ang kadalasan na waiting time ni GCash. So kailangan nyo pong mag-antay kasi dadaan pa po yan sa investigasyon. Titingnan pa po yan ni GCash kung anong nangyari sa transaction, bakit hindi nakarating. Maraming factors ang dahilan kung bakit hindi nakarating yung inyong funds or yung pera dito doon sa anong tawag dito, sa bank na pinagtransferan ninyo. Una, yung mahina ang internet. Lalo na kung ang inyong data ay mabagal din. Mabagal ang kailangan kasi pag naggawa tayo ng transaction, mga e-wallet at banks, kailangan po stable ang internet connection. Once na makadetect po yung system na unstable yung internet connection, automatic po mag-fluctuate din po yung yung transaction at hindi po mag-push through. Kasi hindi mababasa agad nung lalo na sa InstaPay, kadalasan to problema namin. Guys, matagal-tagal na po kaming ang negosyo po namin is about GCash and bank transfer na galing po kay GCash. Once humina yung internet connection namin, kasi mayroon kaming tinatawag nating piso wifi namalaya namin yan. Pag mabagal yung internet namin sa piso wifi, kadalasan nagkakaproblema din yung bank transfer ng aming mga customer. Siyempre, sa amin yun, sakit sa ulo namin yun. At yun yung magbibigay sa amin ng idea na kapag mahina, PLDT kami pero pa rin, may mga times pa rin na mabagal yung internet connection. So, pag napansin namin yun, ina-advise namin sa aming mga customer kapag mag-bank transfer sila papunta sa GCash namin or kami din mag-GCash papunta sa bank account na papadalhan nila, siguraduhin muna namin na yung internet connection namin ay hindi nag-fluctuate or intermittent or sobrang bagal.
Yan po kadalasan ang dahilan sa napansin lang namin based po sa experience namin sa aming business na GCash, cash in, cash out, and bank transfer from GCash to BDO or BDO from GCash. So vice versa po yan. Kaya please, kung nag-submit a ticket na kayo kay GCash, huwag nyo pong apurahin sa GCash at huwag masyadong kabahan. Basta ginawa nyo po yung transaction at tama naman yung mga impormasyon na nilagay ninyo, dapat relax lang po kayo. Yes, given na po na medyo na ano tayo na anong tawag dito? Ano ba sa parang dumaan tayo ng inconvenience, pero kailangan talaga natin ding dumaan din sa proseso ng mga e-wallet at saka sa mga bangko. Mayroon din po kasi silang SOP na tinatawag, Standard Operating Procedure, na hindi pwede na sinabi mo, nag-report ka na, nawalan ka ng 5,000, agad-agad ibalik ni GCash or sino man yung mobile banking na yan or bangko na yan na ginawa yung transaction sa isang iglap, ibalik nila agad. Hindi, dadaan po tayo sa proseso. Yun din po yung disadvantage sa mga digital transaction. Pinapadali yung transaction natin sa bangko, sa e-wallet, within a span of seconds, papasok na yung mga funds. Pero ang disadvantage naman, kapag pumalya yung system, wala. Kailangan talaga nating mag-antay. So again, uulitin ko ha, kapag tama yung account number, tama yung account name, tapos tama naman yung bangko na papadalhan. Kasi maaari ding halimbawa ang napili nyo pong bangko is Land Bank, tapos ang account number pala ay for BPI, so hindi talaga yun pwede. Mayroon din ganung mga instances na siguro sa sobrang pagmamadali kaya na mislook yung ginawang transaction. So kung okay naman lahat, kaso lang hindi dumating yung funds, mag-antay lang po talaga. Yun lang talaga ang tanging solusyon doon, ang pasensya. Kailangan natin habaan yung pasensya natin dahil po sa nangyaring maaring maintenance sa system at maaari ding problema sa internet. And then may nagtanong din kung pwede bang tawagan si Instapay or Pisonet. Wala pong hotline ang dalawang yan, si Pisonet at saka si Instapay. Hindi po natin pwedeng matawagan. Ang mayroon lang access sa kanila, alam niyo kung sino, yung bangko lang at e-wallet. Sila lang ang nakakaalam. Kaya kung na-report nyo or nag-submit ticket kayo sa GCash or sa kahit anong bank na ginawa niyo yung transaction, sila po yung makikipag-communicate doon sa Instapay or sa Pisonet. Kasi yun yung middleman ng both parties. GCash to, halimbawa GCash to BDO, ang middleman it's either Instapay or Pisonet. So ang middleman doon yung Instapay or Pisonet. Sila lang yung dalawa. Pero saan una mag-report, doon po kung saan ginawa yung transaction. Hindi po pwede kung saan yung receiver. Hindi po pwede yun. Ibalik talaga kayo. Halimbawa GCash to BDO, tapos hindi niyo natanggap, punta kayo kay BDO. Uy BDO, may pinadala kami galing GCash, walang pumasok sa aking sa aking BDO account. Ibalik talaga kayo ni BDO kay GCash. Punta kayo kay GCash, doon ninyo po ireklamo. So yun po yung tamang proseso doon. Kaya huwag kayong mabahala na nag-floating yung funds ninyo, wala na, mawawala na yun. Basta hindi kayo na-scam. Pero pag na-scam kayo, sigurado hindi na yun babalik. So ang waiting time again is 3 to 5 business days. Kung sakaling dumaan na yung 3 business, pag sinabing business days, Monday to Friday. Monday to Friday yan. So kung sakaling Friday nangyayari yon, wala pong investigasyong mangyayari sa weekend, Saturday and Sunday. So mag-wait po kayo ng Monday. So Friday pa mostly makita nila kung anong nangyari. Pero based po sa experience ko 3 days pa lang binalik na nila po yung funds. 3 days pa lang. Kaya wag kayong mag-apura din sa kanila dahil mas lalong hindi masolusyonan yung problema ninyo kung apurahin ninyo yung halimbawa GCash kung saan nyo ginawa yung transaction. So sana po ay mayroon kayong natutunan sa video na to, at kung nagustuhan nyo po, please i-like and share nyo po para marami din po ang makakaalam, and huwag kalimutang mag-subscribe. Hanggang sa muli, maraming salamat. Paalam.